nakita natin kung paano hinijack ni Mama at ng kanyang sisterette yung microphone. Yung microphone. Kasi main issue nila dyan, bakit daw gagawing presiding officer si Chis Escudero? Supposedly, dapat daw po si Win Gatchalian bilang Senate President. Yan po yung tinututulan nila Mama, nila Alan Peter Cayetano at nila Pia Cayetano kasi mahirap daw, sinugundahan niya nila Amy Marcos na magpuproceed tayo sa impeachment, mali yung foundation. Tapos sabi nila, abay, nakalagay daw po sa konstitusyon. Pero nabengbang sila dyan ni Kiko Pangilinan. Wala naman. Saang parte sa konstitusyon nagsasabi na ang Senate President ang dapat tumayong presiding officer? Hindi po explicitly stated sa konstitusyon. Ang malinaw lang sa konstitusyon, ang tatay yung presiding officer, ang Chief Justice, once lang ini-impeach mo ang presidente. Wala na pong iba. Diyan napahiya si Mama. Pero alam mo kung ano sagot niya? Kasi yung may spirito daw ng mga constitutional framers, yun daw po yung assumption. Yun daw po yung spirit ng pagkakalika ng konstitusyon. Ano ba naman yan, Mama? Siguro yung gumawa ng konstitusyon natin, hindi nila ni-expect na may ma-impeach na vice presidente, no? Kasi iniisip siguro, puro presidente lang. Kasi syempre, sila yung namumuno sa atin, no? Correct. Kaya hindi siguro nila masyadong. Pero tama naman si Kiko na tahimik ang konstitusyon kung sino yung magpipreside kung vice president. Meron ako narinig na opinion na during regular sessions ng Senado, no, normal naman na nangyayari, nagkakaroon ng presiding officer other than the president. Correct. Di ba? So wala pinagkaiba itong impeachment trial kung saan ang parang in-appoint lang ng Senado as a whole si Senator Judge Chis Escudero bilang maging presiding officer. At merong magandang basihan yon, may practical na basihan yon. Dahil sinusunod din sa impeachment court yung rules of court. Ginawa nila. Suppletory. No? Inaprubahan nila. Suppletory kasi yung rules of court, and syempre, para naman maging maganda ang takbo ng impeachment trial, dapat may nakakaalam sa rules of court talaga yung magpe-preside. At alam naman natin na yung Senate President ay hindi naman abogado. Kaya kung siya ang pananatiliing maging presiding officer, baka maging hindi kaaya-aya ang maging takbo ng impeachment trial. Doon pwede naman, pero better sana kung lawyer. And so far, for the past 3 days, mukhang tama ang desisyon. Dahil so far, magandang takbo at maganda ang pinapakita ni Chis Escudero. Ang sabi nga nila dyan, kaya ganyan yung mga banat daw ni Alan Cayetano. Kasi nga, syempre, lawyer siya, di ba? Dapat siya rin yung Senate President. Natagal parang ipinabubong araw. Dapat Senate President daw ay abogado. Dapat siya rin nagpe-preside. Tapos ang masaklat niyan, yung kampo ni Torreon, tumakbo na naman ng Korte Suprema. Sabi nga ni Deputy Speaker Ortega, para naging bread and butter na to ng grupo nila Torreon, na humanap ng technicalities para i-delay itong impeachment case. Kanina na-interview namin, nadyadyang kasi kami sa Senado, si kapatid ni Sir Yayam, si Kong Joel. Si Kong Joel Chua. No? Malinaw yung kanyang explanation Kahit tumakbo pa sila sa Korte Suprema, independent po itong impeachment hindi court. naman yung alam niya. At dapat yung rules nila ang masusunod. Hindi rules ng Korte Suprema, hindi rules ng kahit na anong korte, kundi ng impeachment court na inaprubahan nila mismo. Alam mo, kailan ba final yung Kahapon. The fact na kahapon, may session ng Supreme Court, every Tuesday yan So the fact na hindi sila nag-issue ng TRO, no, na hinihingi ng nag-file o ng petitioners, ibig sabihin hindi sila makikialam. Hindi. No? Yun ang tingin ko. Assumption of regularity. Hindi sila makikialam sa... Dahil tumatakbo na Kapag sila nangialam pa dyan sa impeachment at tumatakbo na, baka sila ma-impeach dyan. Diba? Kasi talagang... Sila ma-impeach. Tandaan natin, impeachable yung mga Dahil yung mga justice sa Korte Suprema. Dahil malinaw naman sa Constitution natin, ang Senate lang ang may karapatan na mag-try ng impeachable official. Kaya tingnan nyo, hindi na sila yung pagtakbo na sa Korte Suprema, wala, purdoy na naman. Hindi talaga. Sabi nga ng mga Pilipino sa post ko kanina, grabe yung mga comment doon, kampi talaga sa sabi, hindi talaga mapipigilan na malabas ang katotohanan kahit tumakbo pa sa Korte Suprema. Actually, sinubukan nila doon sa hearing. Second day pa lang, yung presentation of evidence and yung witness, no? Correct. Sa NBI, talagang sinusubukan ng defense na wag isa lang. Wag isa lang. Pati yung ebidensya, kine-question nila, dinidiscredit nila yung witness. Talagang takot na takot At si Mama at si Ate. Ay, lawyer rin, no? Tumutulong para... Dapat yan, lumipat na siya. Hindi na sila senator judges. Lumipat na sila sa defense. Ay, kaya sabi, hindi parang inabi niya kanina. Sabi kanina yan. Sabi ni Alan, parang umamin sila na na parang kinakatuwaan sila na naglulawyer. Kasi maraming babatikos. post o nag-content na yung
Cayetano siblings daw ay lawyering for the defense, no? In Oo. fact, ako kasama ako doon dahil ang editorial ko kanina, exactly that, no? Oh, kahit ako. Senator Judges lawyering Kahit for the ako. defense, Hindi ako no? kasama doon. Kaya ayun, no? At mukhang marami si Mama na nabasa tungkol diyan. At kaya sa pagtayo niya kanina sa Senado, In-address binanggit niya, okay lang yun kahit na sabihin na we're lawyering for the defense. Hindi, yun ang tingin ng mga kababayan natin. Kasi syempre, marami rin ano doon ng mga abogado dyan, di ba? Correct. Marami. Observers, no? Sa Dami. totoo lang, sa mga abogado na vlogger na nalalaban ng mga tao yan eh. Kanina, pagkatapos, no, pagka-adjourn ng session na yan, lumabas si Pia Cayetano. Oh. Alam mo, ang ngiti niya, ang saya. Ngiti-ngiti siya. Kasi ang first question kumusta po kayo? Parang napalito yung kanina. Kay Attorney Reyes ata. Si Attorney Reyes, kasama ko si Attorney Reyes. Ngiti siya, mukhang maganda. Pero tingnan nyo, binatikos din yung si Atty. Sheila season nung Ah. mga tao. Kasi sabi nga, sa open statement niya nung day one, 32 million ang naghalal kay BP Sara at ang nagupo. Diba? Tapos tatanggalin lang ng impeachment. Diba? Oo. So ano ibig sabihin pala nun? Actually, walang logic yun. Walang Oo, logic. Hindi na pala pwedeng ma-impeach yung Kung- binoto ng 32 million Exactly. kahit ka-impeach. Kahit- Diba? Kahit 50 million pa ang Oo. bumoto sa kanya, kung after being elected at gumawa ka ng paglabag sa konstitusyon o sa ating mga batas, no, Yes. kaya Walang, nga pumapasok yung sistema o yung Hmm. mechanism na impeachment because yung dapat public office, public trust ay na-violate mo. Correct. Yung Nag-iiba ng tiwala ng circumstances. taong bayan na bumoto sa iyo ay na-violate mo. oo. Yun yung dapat gawin. Kahit, tama si Sir Yayam, kahit 50 million pa yung bumoto niyan, hindi yan guarantee na hindi ka na pwede sampahan ng kaso. Kung ganun pala yung mindset ng mga DDS, so sige, pag na-elect ka na, magnakaw na ako na magnakaw. Parang ano din yan yung nangyari sa kay Marcoleta. Diba? Hindi porkit kapatid ka, hindi porkit INC ka, absuelto ka na sa kaso. Kaya may batas. Kaya yun nga kagandahan, no, babalik ako doon sa first day, no. Kaya talagang kung makikita mo yung opening statement o marinig mo yung opening statement ng prosecution defense, mukhang talagang wagi ang prosecution dahil nagko-concentrate ang prosecution sa ebidensya, Correct. sa accountability. So, ibig Na yun sabihin- ang gusto nilang i-present. At hindi sa politika, hindi sa ingay. Samantalang ang defense, nagko-concentrate sila doon sa boto na nakuha ni Sara Duterte at doon sa issue ng persecution. Correct. Okay? Actually, yun ang pinalutang nila kanina. Yes, tama. Di ba? Parang pinapalabas sila na highly politicized ito dahil kay presidente, mukhang may influence ng presidente, bakit kinakailangan pang pag-usapan itong death threat sa presidente. So, pero hindi sila Alam nyo, nagtatanggap kasi yun ang dapat gawin alam nyo, nakakatakot lang dyan. Halimbawa lang ha, Mm. ma-acquit si Sara dito sa death threat na article. Ma-acquit siya. Pwede nang gayahin ng mga tao yan. Di ba? No. Na magbanta na kapag ako may nangyari sa akin, sabi ko ipapatay ko to. Absuelto nga yung vice presidente, pwede na siya yan. Papamarisa na siya. Oh, Di ba? di ba? Ayan ang problema. Dapat tingnan niya ng mga senador. Parang Ikaw, pagbanta ako. Pag may nangyari sa akin, may papatay kay Yayam, ganyan-ganyan. Di ba? Paano kung na-aksidente ka lang, nadulas ka Oo, lang, di ba? Oh, yun nga. Pinalabas nila na Yan ang pinaligpit dapat ka. makita ng mga senador. Ibig sabihin, ma-activate Oo. yung kinausap Oo, mo. oo. Yun yung narinig ko narinig ko sinabi ni Kalilong kanina. O yun nga, Oo, di ba? oo. Kaya kailangan yung mga senador diyan, wag patulog-tulog ha. Yung mga diyan, wag pa anga-anga diyan. Titingnan niyo mabuti ha. Death threat po yan kasi kapag ito na-absuelto si Sara dito sa death threat, pwede na yung gayahin ng iba. Sabi ng mga miyembro ng House of Representatives, no? Kasi full support mga deputy speakers, andun sila Kahit hindi sila parte ng prosecution, andun sila. Ang pinakamatibay daw among the 4 articles of impeachment, yung pang-apat, yung dinidilig ngayon. Kaya nga yun Yung ang death inuna nila eh. Correct. Dahil kang mismong witness or evidence is si Sara mismo. Napakalinaw. Kasi Napakalinaw. ikaw, kung kayo abogado kayo paano nyo papasinungalingan yung video na galing mismo sa bibig ni Sara yung mga sinasabi niya? Ano na lang, technicalities na lang. Di ba? Yun yung ginagawa Ayun yung kanina ng ginagawa defense. kanina. O kaya yung sabi withdraw, panglilito lang sa mga judge yun eh. Correct. At Yung, speaking of that, doon mo mapapansin na sa opening statement ng defense, wala silang ni isang sinabi na ang tawag dito, innocent si Sara Duterte. Dahil alam nila totoo yung video. oo. Di ba? So, kumbaga, it's just a matter of proving kung talagang yung grave threat will qualify as an impeachable offense. Yun lang ang tingin ko pagtatanong. Sabi nga nila conditional daw yun, yung Hindi, Yung hindi. threat- important, threat ay, eh. oh, Sa mga regardless. naririnig natin ng mga legal eagles, ng mga
experts ay hindi daw Hindi ka tanggap-tanggap. nagmamatter yung Oo. conditional. For instance, gaya na nga ng kung nyari si Sara Duterte is pinatay o namatay, no? Yun nga, sinalbahe ng ibang tao, hindi Oo. naman yun. Ang bawa na lang, binangungot. Hindi, wag yun. Yun na lang pinatay. O Chinuki. pinatay, Sige. pero hindi naman itong inaakusahan niya. Hindi naman ng gobyerno, hindi si First Lady, hindi si Bongbong Marcos at former Speaker Martin Romualdez ang may May gawa. gawa. Pwedeng kakampi niya rin. Ah. No? And then, syempre, yung kinausap niya, Activate. i-activate yun. Oo. So, So, ang bintang, Parang perfected na yung crime. so malabong-malabo talaga. So at mukhang dyan matutuloy yan si Sara Duterte. Mm. Tapos tinanong din, kasi paano yan? Kasi ang haba parang 70 hearing days yan eh. Oo. So paano po pag natapos na natin itong first article, do we have to proceed with another articles? Yan ay hindi pa raw malinaw. Oo. Pero by the rules, kailangan daw munang ipresenta itong 4 na articles, yung mga ebidensya, mga witness, pero pwedeng magmotion ang Hindi, ano yun, prosecution na hindi- itigil na. Hindi sila bumoto na magbubutuhan. sila. Oh, dapat Or ganun, hindi na magbutuhan nila ka agad. i-present yung mga Iba other pa. impeachable Oo. offenses Pag-motion na or lang. articles. Magbutuhan. So hindi pa absolute. Hindi pa Oo. absolute yung mangyayari. Pero ganun naman dapat I talaga. think itong sinasabi nila ito is following the model of Corona. Chief Correct. Justice Corona. Mm. Kung matatandaan nyo, yung sa tingin ng prosecution nun, may enough na sila evidence tungkol doon sa SALN niya To convict, no? Oh. to convict sa Corona, tinapos na agad yung At nakakuha nga sila ng conviction. Huwag nang patagalin. Oo, Kasi- hindi na patagalin. Kasi itong video ni Sarah, mahihirapan dito kahit sinong abogado. Hmm. Kahit sinong abogado talaga palusutan etong video na to. Ang pinapalabas na lang nila diyan na nasabi ni Sarah kasi panggigipit doon nga kay Sulaika Mm. dahil sa galit kaya niya nasabi yan. Yan na lang mga tingin kong mga ipapalusot na lang nila diyan. Oh. Hindi nila masasabing AI yan, Pero edit yan. ano masasabi nyo doon sa naging performance ng counsel for the prosecution, si Attorney Virgil Ligutan? Ang galing, no? Magaling. Very sharp, Ah. no? At alam niya yung kanyang ginagawa. Mm. At hindi Kung- ka lulusot Kung talaga. kahapon, Parang naging estudyante yung defense lawyer. Hindi, kung kahapon umanga tayo sa kanya, yung day 2, mas umanga ako sa kanya ngayon. Dahil matalas yung isip, bantay sarado niya yung tinatanong ng abogado. Kasi kapag mali yung tanong at mali yung sinagot nung nung testigo, magagamit na yun. So, then Magagamit ng bala malaking nila bagay yun. din kasi yung audience ay nakaka-capture mo. Mm. No, nagiging interesting yung ginagawa, no? Ang nakita ko sa kanya talagang methodical, understandable, saka clear ang kanyang mga sinasabi. Mm. Kaya kahit tinapos natin yung okay lang, parang marami ka natututunan no? Ah. Katulad nung parang ni-lecturean niya yung defense lawyer. No? Tungkol doon sa paggamit ng partial part ng video na 2 hours mahigit. Mm. Yung pagkuha ng 2 minutes. Yung sinight na batas o rule ng defense lawyer ay mali daw ang pagkakaintindi ng At pinatunayan niya kung bakit Mali mali. yun, No, it's logical naman yung pagkaka-explain niya. Kaya laging na-denied ang motion nitong defense lawyer. Kaya mapapaisip ka, ano ba to? Part ba to ng strategy ni Sara Duterte? Kasi, kumbaga, unang buga, dapat pinakamahusay mo ng abogado yung sasalang mo eh. Baka Diba? siguro yun ang pinakamahusay para sa sistema na sa yun. Sa tawag yun, sa section na yun. Actually, alam naman, Article of impeachment na yun. actually sa totoong korte, talagang trabaho talaga ng defense lawyer to object. Mm. Lahat ng possible. Normal. Lahat ng possible ni object niya. In a way, magaling dun yung defense lawyer. Kaya lang problema sa impeachment court, kaya sinabi ko, sui generis yan, ang tao gusto marinig ang mga sagot. Correct. No? Hindi yung i-object mo or i-hinder mo yung pagsagot ng witness. Mm. So, sa ganung bagay, natatalo ang defense. Mm. Di ba? Natatalo sila kasi parang gusto nilang pigilan ang pagkipresenta ng evidence against Sara Duterte.